Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, papalapit na po talaga ang election day po natin at nagsimula na nga po ang kampanya ng mga ang mga national elected position po. So, nandiyan na po yung mga senador dahil mas mauuna sila. So, doon sa nakaraang proclamation rally ni Pangulong Duterte, ito yung naging banat niya para kung dapat bang iboto natin yung mga administration slate. So yung 12 kinakampanya ni Bongbong Marcos, yung kanyang bagong alyansa, kung kung karapat dapat ba na itong mga to ay mayupo bilang senador. So ito yung pinaka challenge sa atin ni Pangulong Duterte. So sabi niya, iboto natin yung mga kandidato ni Marcos. Kung yung presyo ng bigas, ng pagkain para sa Pilipino, mas mababa ngayon, di iboto natin yung mga kandidato niya. Ngayon, ito ang tanong. Totoo ba na mababa ang presyo ngayon ng mga pangunahing bilihin, especially bigas? Yung mga karne, ganyan, di ba? Mga gulay. So, alam naman natin ang presyo ngayon ng kamatis ay umabot po sa halos ginto. Yung mga nakaraang taon, kung inyong maaalala, yung sibuyas, umabot din ng halos ginto rin yung presyo. Pero ngayon, lahat na po is nagtaasan. Ultimo ngang isda ngayon, halos kapresyo na po ng baka. So, paano natin iboboto ngayon yung mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos na ang tagal na nilang nakaupo dyan kasi kung titingnan mo yung slate niya, almost lahat dyan is mga re-electionist, mga dati na naging senador. So, ang tanong, ano ba yung mga nagawa nila nung sila yung mga nakaupo? Ngayon, yung mga additional na kandidato nila na galing din naman sa mga political clan, ano ba yung nagawa nila o ng kanilang pamilya para mapababa yung presyo dito sa Pilipinas? So, yan yung pinaka-challenge dito ni Pangulong Duterte na akala mo sa umpisa, kinakampanya niya yung administration slate. Pero, siyempre, andun yung pinakamabigat na tanong, kung mababa yung presyo. So, dahil sa mga sinabi dyan ni Pangulong Duterte, may isang congressman na pumiyok, nasaktan dahil sa tinamaan yung administrasyon. So, ito si Jude Asidre na isang congressman, hindi nagustuhan yung mga patutsada ni Pangulong Duterte. So, sino ba itong si Jude Asidre? So, siya lang naman po yung isang congressman po galing sa Tingog Party List. So, pag sinabi yung Tingog Party List, yan po ay party list po ni Romualdez. Dahil ang pinaka first nominee nila dyan is yung asawa ni Romualdez. So, kung titingnan nyo maigi, kumbaga parang tatlong slate na yung ang hawak na pwesto ni Speaker. Bukod sa pagiging Speaker niya at hawak niya yung kanyang takloban, meron pa siyang dalawang kongresistang nakaupo under sa Tingog Party List. So, ano ba yung sinabi nito ni Jude Asidre na kumbaga ito yung pinang-counter niya doon sa mga sinabi ni Pangulong Duterte. So sabi niya, kung sa termino mo, former President Digong, walang nagawa para pababain ang presyo ng bigas. So, yung termino doon ni Pangulong Duterte, hindi raw napababa yung presyo ng bigas. So, kung inyo pong kung sa akin na aking pagkakaalala, ang presyo dati ng bigas ay nasa 45 pesos lang nung panahon ni Pangulong Duterte. Considering dumaan pa tayo sa pandemya. So, walang patay ang ekonomiya, walang trabaho, pero na-maintain doon sa 45 hanggang 50 pesos yata yung presyo ng bigas. Pero ngayon, magkano na ba ang kilo ng bigas? So, naglalaro na po siya ng 56 hanggang 60 pesos. So, paano mo masasabi ngayon kung hindi napababa ni Pangulong Duterte, at least na-maintain niya yung presyo ng bigas doon sa level na kumbaga affordable pa ng mga Pilipino. Ngayon, halos hindi na po talagang ma-afford ng Pilipino na bumili ng magandang klase ng bigas. So marami sa mga kababayan natin na nagtsatsaga na lang doon sa mga mumurahing bigas kahit na mababa na yung quality. Ang importante, meron silang maisaing. So doon pa lang medyo sablay na yung sinabi rito ni Congressman Jude Asidre na kung kaya daw bang pababain ni Pangulong Duterte yung presyo ng bigas. So ito po yung sinabi niya. Huwag mong itulad sa kasalukuyang termino ng Presidente Marcos
may nagawa, may ginagawa, pero ikaw puro ngawa. Yan po yung sabi niya na si Pangulong Duterte daw is puro ngawa lang. So, compare mo naman yung administrasyon ni Pangulong Duterte noong nakaraang administrasyon niya, yung kanyang build. So, napakaraming infrastructure project ni Pangulong Duterte nagamit ng wasto. Hindi naman siguro 100% na wasto yung budget ng ating gobyerno. Pero kung kukompare mo naman ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, ni wala nga major infrastructure project. So lahat ng mga proyekto inumpisa ni Pangulong Duterte, marami doon is itinigil dahil tinanggalan ng pondo. So lahat ng budget po ngayon ng gobyerno natin, inilagay doon sa ayudang AKAP, sa AIX, sa TUPAD. So binubuhay po ng gobyerno natin ngayon ang ating bansa sa pamimigay ng ayuda. So sabi nga ng nakararami nga, di ba, parang tinuturuan po ng administrasyong Marcos ang mga Pilipino na maging tamad na lang. So binubuhay sa pamamagitan lang ng pamimigay lang ng ayuda. So parang nililimusan na lang po ang ating mga kababayan at hindi na po tinuturuan maghanap buhay. So sino ba yung mas madada ngayon na panay ang kumbaga piyok ng piyok sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte? Di ba mas maingay ngayon si Bongbong Marcos sa pagdepensa sa kanyang mga bataan diyan sa kanyang senatorial slate niya compare dito kay Pangulong Duterte? Di ba? Yung mga bata nga ni Bongbong Marcos hindi nga nagbibigay ng mga negative comments pagdating sa mga katunggali nila sa senatorial. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ang siyang unang bumabanat ng mga negative campaign. So dito, gumaganti lang naman si Pangulong Duterte. Kumbaga naunang nagsalita rito si Bongbong Marcos, hindi si Pangulong Duterte. So ngayon, umiiyak ngayon lahat ng mga kongresista sa mga ibinabanat ni Pangulong Duterte. So hindi lang itong si Jude Asidre ng Tingog Party List ang umiiyak. Halos lahat po ng mga kongresistang young guns umiiyak sa tuwing si Pangulong Duterte bumabanat. To the extent nga po na gusto pa nilang paimbestigahan sa NBI yung mga binitawang biro ni Pangulong Duterte na alam naman natin na yun biro at hindi naman sineryoso ng karamihan sa mga senador. Pero yung mga young guns na hindi naman sila tinutukoy, sila pa yung unang nag-react. Alam nyo naman, siyempre, gusto nilang kumbaga masama sa mga binabanatan ni Pangulong Duterte para sa publicity dahil ito yung mga re-electionist din. So, tingnan na lang natin kung may mangyayari sa career nila ngayong darating na election. So, nasa ating mga kamay yung kapangyarihan kung itong mga kumag na to ibabalik pa sa pwesto. So, lagi po natin tatandaan kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.